What's up Rangers? Welcome sa panibagong episode ng Blue Ranger Vlogs dito sa ating channel. At ako ang Blue Ranger na inyong kagapay sa pagre-review ng mga motorsiklo at scooters na talagang kaibigan ninyo. Nandito ako sa Motorstar sa may Binakayan, Kawit at nasa tabing kalsada tayo. Okay Rangers? At kung bago ka lang sa channel ko, hit naman yung like and subscribe button para laging ka-updated sa ating mga videos. Ang re-reviewin natin ng motorsiklo sa araw na ito, yung mga nagko-comment dyan ng gusto nilang mahanap o gusto nilang mapanood yung Easy Ride 150 FI. Wow, pinakamurang FI na nahanap ko. Nandito yan sa Motorstar. And sit back, relax Rangers, at marami ka matututunan sa video na ito. Alright, let's go! Right, so Rangers, ito na yung Easy Ride 150 FI. Tingnan naman natin yung kanyang design. Halos pares lang siya nung sa carb type, pero tingnan natin kung may diferensya. Pero maraming naghahanap talaga nito eh. Dito ako sa Motorstar, Binakayan, Kawit. Right, so simulan natin sa design. Napakaganda nung kanyang design, no? May pagkakahawig dun sa maxi scoot ng ibang brands, pero si Motorstar ginawa pa rin niyang unique yung mga design and overall looks ng unit na ito. Aggressive lang, aggressive patulis, no? Pagpatulis na ganun, aggressive pati yung tapalodo dun sa baba. Kulay pula, may nakikita akong mga decals ng silver and may nakikita akong color na black, and napakaganda yung mga accent ng black na yan. Alright, so may pula, may black, yan pula again, and black again, silver, lahat napakaganda. Alright, lapitan natin. Ang napansin ko kagad dito yung windshield. Napakahalaga na may windshield dahil protection po natin yan para hindi tumama sa chest natin yung hangin kapag nagra-rides tayo. Okay, so itong kanyang headlight, ang ganda dahil LED na po yan. Alright, ganda, oh. Black. Alright, and then daytime running lights. Okay, LED pa rin. Alright, so ito yung kanyang suspension. Maganda po ang play ng suspension nito. Marami po nagsasabi at mga napapanood kong videos about this one. Okay, ang signal turn lights talagang LED na rin po. Alright, tingnan natin kapalodong ginamit. Medyo manipis pero hindi naman siya agad-agad nasisira. Single caliper po at disc brake po yung unahan. Again, wala po itong ABS. Okay, pero tubeless po ang gulong. Right, ang sukat niya ay 130 by 60 by 13. Alright, so akita natin dito. May gilid, makikita nyo yung decals ng Motorstar. Alright, and by the way, before I forget, ang ganda, na-comment ko lang to, no? Itong kanyang pito. Ang ganda ng kanyang design, no? Very convenient sa ating mga nagtahangin. And ito po ay maganda, in-upgrade na po ito. Itong kanyang alloy na max. Right, so hindi na po ito yung mga naunang lumabas, pangalawa na po ito. Next, akit tayo dito sa may manibela. Tingnan nyo naman yung manibela niya, oh. Ang ganda, ang ganda, ang ganda talaga. Alright, at ang feels po parang hindi, medyo manipis siya honestly, pero na-upgrade naman to. And yung feels nito, kahit hindi mo na i-upgrade to eh, kahit yung stock na lang, maganda na, very responsive daw ayon sa mga gumamit when it comes to the brakes sa likod. Alright, wala tong ABS, wala tong CBS. Alright, and then yung kanyang instrument panel is fully digital and may carbon sticker dito. Ganda ng design na may pula ng accent dito. Alright, napakaganda Rangers. At yung switches dito maganda, may passing light siya, oh. Napaka useful po niyan. At high and low beam yung mga switches niya hindi ganun ka quality pero na-upgrade po yan. Right, so left and right turn signals at ang kanyang horn. Dito naman sa kanan, then pwede na yung throttle niya, pero napapalitan po yan. And yung feels nito is ang importante is makapit yung preno, and ang unahang brakes niya ay disc brake. Alright, lagyan ng brake fluid.
Side mirrors over there. Meron siyang kill switch. Maganda yan. And yung switches ng ilaw. Electric start. Pansinin natin to. May susi pa po siya. Hindi po siya keyless. So yan po yung susi niya. Pero mapapansin natin, madali po yung gamitin dahil may fuel and seal. Yan. So hindi na po mahirap yan. Demo naman po yan sa atin. Alright, so ito yung kanyang charger, the pulsa. USB type na po, which is very important sa mga long ride, sa mga delivery riders. Very useful. At itong kabila, parang may bulsa rito. So yung bulsa, wow, may bulsa at malalim din siya, no? Kasi yung cellphone na medyo maliit, yung hindi malaki. By the way, may cellphone right here. Para i-demo natin. Oppo Reno 5. Ay natin kung masasara. Oo, nasara siya. Alright. Sara siya. Okay. So, dito sa kabila naman, lalim talaga. Bagay na bagay yan dyan. Alright. Next. Wallet. May wallet ako rito. Test natin yung wallet kung kasya. Yung standard size to na wallet ng panlalaki. Alright. Sara natin. Ayun. Okay na sara. Pero, huwag po tayo mag-iiwan ng mga gamit. Yan importante. Reminder lang po rin dyan. Alright. So, ang advantage ng ganung design, yung paa mo, dito sa may tapakan, pwede mong iunad ng gano'n. Wow, very generous At pwede rin dito. So, may pang-cruising siya. Right? Nice. Galing. May dikas dito ng Motorstar. And yung upuan naman niya, yung feels ng upuan, hindi naman, what I can say is manipis siya. Pero, hindi naman siya yung talagang isang gamitan lang sira na. Alright. So meron din siyang kakapalang taglay. Medyo makapal din siya actually. Pero hindi naman siya ganun kanipis din. Alright. So under seat compartment, generous din po yung size nito. So kung maglalagay ako ng cellphone, then lalagay ko rin yung wallet. Alright. So maganda. Very generous. At so, kung gusto nyo maglagay ng helmet, half face or yung ibang helmet na kakasya lang. Right? And malaki yung upuan, nakakatuwa yung ginawa ni Motorstar dito. At yung feels naman nito, nakawakan ng angkas, grabber ng angkas. Very comfortable. Hindi siya masakit hawakan. Right? So, sa mga may OBR dyan. Right? And tingnan naman natin itong wow, nakayambos tong Easy Ride 150 Fi. Ayan. Ride 150. Ganda, no? Ganda ng pagkakapula niya. Yung panggilid, meron siyang kickstart. Advantage siyang kickstart, syempre, kapag nalobat, hindi alanganin. Hindi ka alanganin sa mga sitwasyon na yan. At pwede mo pa siyang i-kickstart. Naka-center stand siya, meron siyang side stand. I'm not sure kung may kill switch to ng side stand. Parang wala. Alright. Comment down below kung alam niyo kung meron. And tapakan ng angkas. Maganda to, no? Yung gantong classic. Kasi kumakapit talaga yun sa swelas ng sapatos. Okay, so punta tayo dito sa likod. Pansinin natin ang kanyang shock absorber sa likod, dalawa. Right. Pero may tapalodo rito sa likod, nakakatuwa, may tapalodo. Kaya hindi yan masyado tatalsik doon. Yung mga puso, hindi masyadong tatalsik doon sa makina. Alright, punta tayo sa sukat ng gulong sa likod. Again, disc brake po yan single caliper yan. Okay, so yung sukat ng gulong sa likod, Rangers, tubeless po ito tingnan natin, ay 130 by 60 by 13. Nakakatuwa, malaki, malapad. And may reflector sa likod, kapitan ng kanyang plate number. Okay, so yung ginamit dito na kapucho, very functional naman yan. At meron pa siyang heat guard na sigurado hindi ka mapapasok. Alright, ito po ay air-cooled pa rin po ito. Okay, so but still okay, walang problema yan, Rangers. Okay, alamin naman natin kung magkano yung presyo ng Motorstar 150 Fi. Ay, tanungin natin Sir June. Pagsano po tayo sa SRP po natin is nasa 75,000. Ang COD po niya is 7,700
71,000. Pag sa installment po, ang down payment po natin is 24,300. Sa monthly po sa limit po tayo na 400 sa Bayan Center po, sa GCash, 7-Eleven at saka Metrobank. Pag gusto kayo bumisita dito sa Kawit, Cavite, malapit po lang tayo dito sa boundary sa Bacoor and Kawit, Bacoor Bridge. Sa tapat ng Shell Station sa Tirona Highway, Balsahan, Bisita, Binakayan, Cavite. So maraming salamat, Sir June. And there you have it, Rangers. Nagustuhan mo ba ang Easy Ride 150 Motorstar FI version? Talagang marami naghahanap nito at nakita mo naman yung buti na lang may nahanap pa tayo dito, nag-iisa na lang. Salamat kay Sir June at dito sa staff ng Motorstar sa may Binakayan, Kawit. At maraming salamat sa ating 1,500 subscribers. Mabuhay kayong lahat. Ride safe and stay safe, Rangers. Goodbye.